So hi guys, this is our very special episode for Halloween. The story is all about my cousin who passed away 20 years ago. That is on June 12, 2005. And I'm creating this video to share with you guys who is he when he was still alive, just to give honor to him and to give a remembrance of his memories for the family, for me, because he is my kind of big brother growing up. So we're so close, and he's a very sweet cousin, and I love him so much. In this episode, you will know him more because I interview his sister, his family, and of course, I want to give respect, and I will blur their faces because just to give you idea, when he died in 2005, the case is still unclosed, still cold case until now. So the family is just like, let it go. We don't want to proceed anything. So I'm sharing this one not to open the case, but to share with you guys what it feels like when he was like gone. Like what family feels during that time when he died. And this is the people who left behind. This is Ron from Stories by Ron, and this is the story of my cousin, Eric. Growing up, who's Kuya Eric? Super mabait, Mm. loving, caring, sweet, perfect brother. Lahat. Oh yeah. Perfect son. Yes, kuya, the best. Kasi siya yung super gentleman. Tapos siya yung best friend ko. Oh, wow. Siya yung, so habang lumalaki kami, best friend ko na siya eh. Kahit siya ang gimmick, kasama ko siya. Oh, wow. Hindi ko alamin Talagang masayang masaya kami. Pareho kami ng habit. Mahilig kami mag-firing, mag-gimmick. Pupunta ako ng Japan. Diba, nag-work ako rito. Tapos, pag uwi ko, siya pa rin kasama ko. And beside, habang, kunyari, nagsasayaw ako sa TV, diba? Remember Siya that. yung maghahatid, tapos magsusundo. Ganon. Ay, Yun yung protective. rotation ko everyday. Si Kuya Eric, kumbaga tahimik na tao, napakabait, tapos una-una, mapagmahal sa magulang. Kumbaga, kung may problema yung magulang, andyan siya para gumitna. Kumbaga, parang siya yung nagiging pangalawang panganay. Parang totaling ginagampanan niya yun na kahit nagkakaproblema, andyan siya para ayusin, lalo sa magulang. Ano yung moment na hindi nyo makakalimutan sa kanya growing up? Bulol siya. Oh, I forgot that. Oo nga, yeah. Yeah. Bulol siya. Pag nagsasalita, hindi mo maintindihan ko na kaya binibiro namin siya. Siguro, ang pinaka-favorite ko sa kanya, yung more on motor eh. Kasi hindi kami ganun ka-close. Kasi ang layo ng age gap. Siguro parang nainganyo ako kapag nakikita ko siya nagmo-motor. Kaya siguro nahilig din ako sa motor. Dahil sa kanya, parang doon ko siya in-idolize. Kung paano siya magmotor. Super gentleman, super bait. Wala akong masabi, the best talaga siya. Ano yung pinaka nare-remember yung moment na pag naaalala nyo, either bata kayo or matanda na kayo that time, ano yung moment na gestures na ginagawa niya sa inyo na hindi niyo makalimutan? Kunyari, sasakay ka sa car, para kang alam mo yun, para kang reyna. Laging I-open yung pag-uusapay door? na. Oh, wow. Ganon siya. Tapos kung may ano ka sa mabigat yung
Gamit mo. gamit ka, ayaw niyang pabubuhat sa'yo. Tapos paglalakad ka, lagi siyang nandyan, palingon-lingon. Kaya naman pala Pili mo hinahabol. artista. Kaya naman pala talaga hinahabol ng mga kababaihan. Yes, kasi super gentleman. Alam mo yung kahit wala kang makikita, parang hanggang ngayon bihira yung gano'n na. Yung super gentleman I yung gano'n. know. Parang masyadong malumanay, masyadong malambot. Oh, very sweet. Yes, hindi. Hindi siya sumisigaw or sweet siya. hindi siya may Oo, ano. hindi ganon. At kahit magalit ka na sa kanya, ate, ganun siya. Pero pag may ba kayong pagkakataon na nag-away kayo ng matindi? Yung tipong mga bata kayo or something? Sa katulad kasi ni Kuya Eric, siya yung tao na hindi mo aawayin kung walang dahilan eh. Kasi napakatahimik na tao eh. Oo. Kung tutusin, ako yung magiging dahilan para mag-away Okay kami. kami. Nag-away kayo. Kaya sa tingin ko wala eh. Ayun, nag-aaway kami kasi inaaway ko yung magulang ko. Kumbaga, pinagtatanggol niya yung magulang namin. Yun. So parang siyang perfect talaga na kuya. Ay yes, oo, para sa akin. Ideal kuya. Oh, wow. Kasi nakita ko sa kanya is super supportive siya kay nanay. Okay. Kasi talagang yung love niya, niya. Sobra. Ano yung hindi mo makakalimutan sa kanya? Mahilig ba siya mag-advise sa'yo, si Kuya Eric, or meron siyang laging may sinasabi sa'yo na lesson in life na natutunan mo sa kanya? Lagi niya sinasabi sa akin. Yan. Yung dumating kami na naghirap kami, lagi niya sinasabi sa magulang ko, ayokong makaranas ang magulang ko ng hirap. Yun ang lagi niyang, ayaw niya. Kumbaga gagawa siya ng paraan talaga, maganda yung maging buhay namin. Kumbaga, yun yung pareho naming pangarap eh. Kasi kami yung nasa tindahan na minumura ng tao. Oh. Nung mga inutangan ni nanay. Ang hirap nun, Kaya, kumbaga, yung minumura ka, di ba? Mga term nila pa masakit. Oy, kinain nyo na yan, nyo na yan, naitain nyo na, ganun pa term, di ba? Sakit nun, eh. Mumurahin ka pa. So, sa isip ko, nung nandun ako sa palengke, okay, sabi nyo yan, darating yung panahon na Kami naman. Yeah. kami naman. Pero which is, iba yung revenge mo doon eh. Thank you kasi kung hindi nyo sinabi yan, hindi kami magpo-force na mag-abroad. Totoo naman. Yun yung inaano ni Kuya, yung pamilya lagi. Kaya yun yung naging ako rin, pamilya ko. Tama Mahal naman. ko, magulang ko. Wow. Gusto kong malaman yung part of your side nyo about what happened to him. So, nung time na yon nasa bahay siya sa Caloocan. Mm. Sa Caloocan na dati naming bahay before kami nag-move sa Bulacan. So, Hmm. nandun siya and nandun siya. Umalis ako noon. Kumbaga, pumunta ako sa kaibigan ko para enjoyment, ganon. And then, yun. Kumbaga, at ang pinakamasakit doon para sa akin kasi na parang kaya sobrang rin sa akin dahil parang siya niligtas niya buhay ko. Or kung nandun man ako, parehas kami makakaligtas. Kaya parang sa akin napakasakit kasi ako yung nandun eh. Ako yung kasama niya eh. Kaya napakahirap tanggapin kung bakit nangyari sa kanya yun. So, wala siya doon. Si Eric lang ang nandun. At saka yung pet niya. Si Isko. Okay. Nakatali si Isko nung time na yun. Nakatali. Okay. So, normally, lagi siyang nasa bahay lang. Free. Hindi siya nakano. So, nung time na hindi ko alam. Basta nakatali si Isko. Then, bumili si Eric na bumili ng See. Tapos yun, nung paglabas siya, nung pabalik na siya, ang sabi nung Saksi. oo, yung kapitbahay Witness namin niya. nung time na yun. Sabi, nung pabalik na siya, sa harap mismo ng gate namin, doon na siya. May tumawag na kapitbahay na baril daw yung kuya ko. So, nung nalaman ko yun, sa Bulacan kami ni nanay tsaka ang tatay. Doon na-shock na kami, na baril eh. Para ayun na, nawalan na kami ng So, nag-drive ako hanggang Caloocan. Habang nag-drive ako, umiiyak ako. Hindi ko nga alam kung paano ko nakarating dun sa niya. Grabe yun. I can imagine. Parang Nanginginig ka nun. yung
Oo, yung hindi ko parang buti nakapag-drive ako ng, hindi ko, wala lutang na yung utak ko nung time na yun. Nung tinawag sa akin, ang first question ko is, saan ang tama niya? Okay. Kasi, hoping pa rin ako na sana, alam mo yun, Masave. hindi naman oo. Ayun, yung sinabing sa head, Forehead niya. oo, Alam niyo na negative na yun. oo, nag-hysterical na ako talaga, sobra. Nakita niyo siya nasa ospital? Nasa hospital na nakahiga na, tapos puro ang dami niya ng dugo, tapos di ba tama niya sa ulo. Nandun Sa kayo. Kitang-kita ko, kaya parang nung nakita ko siya, Trauma so yun. yun yung naging cause sa akin nang nawala yung memories ko ngayon. Kaya minsan, pag tinatanong ako, hindi ko na matandaan. Kasi nagkaroon ako ng trauma doon kahit si nanay. Wow. Especially if nanay ka, makita mo yung anak mo mauna sa'yo. Yes, Sakit talaga grabe, parang hindi mo makakausap. Yung parang nawala lahat yung memories ko sa, yung parang, may tawag na yung, nagkaroon talaga ako ng, talaga, Trauma yun, grabe. trauma, grabe. Kasi sabi ko, after nung nangyari, nung pagkawala niya, parang hindayaan na lang ba? Or let's move on? Or pinasa-Diyos na lang? I'm just wondering. Hindi, sa totohanan, syempre, kahit naman sinong tao, kailangan ng justice. Kaso, walang gustong mag-witness, walang nakakita, lahat takot. So, napakahirap. Napakahirap para mabigyan ng justice. Lalo sa atin, sa Pilipinas. We did our best, nagpupunta kami, pina-follow up namin, lahat ng and makuha namin, namin yung justice. Pero, wala, puro lang sila promises, magano ka, para gagalaw sila uli, which is, hindi naman talaga. How's the pain that time? Indescribable. Sobra. Hindi ko naman, hindi ko alam. Do you think naka-move on na kayo ngayon? Even if it's 20 years ago? Ano ba ibig sabihin ng move on? Move on na tanggap ko na nawala na siya. Pero yung kung sabihin na talagang still sana nandito siya. It will big difference. Oo. For sure. Hindi ko matanggap. Hindi, hanggang ngayon. Wow. Ano po yung last na napag-usapan nyo na before, sure, pumunta siya ng Caloocan that time. Ano yung last na napag-usapan nyo na conversation nyo? Kasi oo, meron na siya sinasabing na ayaw nga siyang pakawalan. Parang gano'n. Okay. Nagsasabi siya sa inyo ng yun ang nangyayari? Oo, parang mamimili ka. Sinasabi nung niya. Ikaw ang mawawala o yung pamilya mo mawawala. Ganon. So, ang sinabi niya, kaysa pamilya ko, akong anuhin mo. Wow. Sa girl. Grabe yung sacrifice talaga niya. Oo, wag mong gagalawin ang pamilya ko. Ako, galit ka sa akin, so ako yung tayin mo. Yeah. Wag mong basta wag mong gagalawin ang pamilya ko. What is the last na nakapag-usap kayo before he died? The night before he died. The night before, ano yung last words na sinabi niya sa inyo? Last you remember. niya. Before he hung up the phone? Wow. Hindi. Alala ko na. Ang last niya sinabi, umuwi kayo. Ng Pilipinas? Oo, umuwi kayo. Sama mo yung, iuwi ko daw ka. Sagot niya raw pamasahe. Oh. Yan ang last niya sinabi sa akin. How much na namimiss mo si Kuya Eric ngayon? How much? Pag naisip ko siya, syempre namimiss ko, kapatid ko siya Sabi ko nga, sana, kung kailan pa ngayon na nag-iisip ako, bakit ako walang kuya? Syempre, napakasarap ng may kuya. Nandiyan na ika nga, kahit saan pagtatanggol ka niya, kahit saan kasama mo yan. Tama naman. Kaya namimiss ko rin yung magkaroon ng kapatid mismo na kuya. So, anong pagkakaalam mo, anong pagkakakilala mo sa dad mo? Based sa story ni ma'am, and tsaka sa mga kinukwento nila, parang daw siya, lover, parang makananay daw po, and Mama's boy. siya, yes, mama's boy po, tapos, sweet naman daw siya,
Pero medyo strict daw siya when it comes to like etiquettes, like table manners and stuff. Yes. Tapos, ayun, mahilig daw po siya magmotor. Ayan. Oo. Yun, unang-una po mahilig siya sa motor. Yes. So, sa big bike. Tapos, yun nga po, napaka-sweet niya, malagain, and parang mama's boy. Sa love niya si Lola. Oo. So, yun po, sobrang mapagtanggol din siya sa family niya, gano'n, and protective nga siya. Yes. And dahil doon, parang syempre minsan na ano kayang feeling pag nandito nga siya, like kasama ko siya, like buhay nga siya, gano'n. So, yun, and kahit hindi kami nagkasama, feel ko yung sa dugo parang gusto ko rin magka-big bike in the near future. Dahil sa kanya, na-inspired po ako na parang, saya nga nun, lalo na. Yung pogi, sobrang pogi niya daw. Oh my God, sinabi mo pa. Actually, kung ano nakikita mo sa sarili mo ngayon, yun siya. Honestly. Siyang siya. Yung nakita ko yung mga pictures, sabi ko, parang nakita ko siya ulit na buhay. Grabe. Oo, ikikwento ko sa'yo lahat, don't worry. Kasi I met your dad and he's my big brother and that's why I'm doing this. This is like how I love him so much. That's why I'm doing this video. Wala akong ginawang kamag-anak nito. Kahit sino na nag-pass away, siya lang. Kasi it's been 24 years and 20 years and I want to use this platform to contribute for your dad. Yan. So, before I proceed, mayroon ka ba bang question so far? Ngayon po kasi konti pa lang yung idea ko sa kanya. So, wala pa akong maisip ngayon Kasi, Okay lang, no problem. Sige. I will. Ano ko lang is yung, like yun yan, personality niya, like, ano siya, ka-sweet. Paano siya, kunwari po, andyan siya ngayon sa inyo, paano po kayo mag-usap ng, Okay. ang conversation niyo? Okay. It's funny kasi yung kapatid niyang bunso, lagi akong binubuli nun ng bata. Kung alam mo yung, na-meet mo naman siguro siya. Ang lakas mambuli nun. Si Kuya Eric yung parang siya yung parang nagtatanggol sa akin. And sabi ko nga sa'yo, he doesn't treat me na bata. I remember that time, pag the way niya kausapin, lalo pag makulit ako, sasabihin niya lagi sa akin, Kuya Nonon isa na lang po, tsaka ayaw nun hindi nangungumpo. Pag gusto nyo, pag nagkikita-kita kami, bebeso, kikis sa kanya. Tapos, of course, pag hindi siya sumisigaw, never ko siyang narinig sumigaw Never niya akong pinagalitan kahit makulit ako. Dumadalo pa ako dun sa condo nila. Ewan ko kung na-remember mo yung aso nila, si Isko, tsaka si Yung black? Oo, yung black, yung Doberman, si Isko, tsaka si Iska. I don't know kung na-meet mo sila, na matanda na sila. Pero yun yung alaga niya before. And talagang, alam mo yun, I remember him, talagang lagi nakasmile, lagi siyang sobrang lambing na tulad mo, Kuya Nonon, tawagin sa akin Kuya Nonon, Kuya Nonon, gusto mong bike, motor tayo? I remember nagmo-motor kami, pinapaangat niya yung motor. Tapos, ang liit ko nun nakahawak ko sa tangke ng gasolina. Tapos, pinaparangkada niya. Sabi ko, Kuya Eric, huwag naman ganyan. Natatakot na ako kasi talagang nakayakap ako doon sa sa tangke. Tapos kasi pag nag-drive mo ng big bike, kailangan nakatungo ka kasi hindi ka pwedeng normal lang kasi liliparin ka So, tapos yun, ganun siya. Tapos, I remember birthday nung lola ko, mother nila, the baby, yun, lola ko. So, pupunta yan doon, mag-drive from Bulacan to Pampanga. Sasaglitin lang niya, parang 10 minutes, ganun, bilis lang. Kasi kasama niya yung mga bikers niya. And alam mo yun, during talagang hindi siya nakakalimot sa family. Ganun siya. Ayun, yun lang naman. Gusto ko lang na, alam mo yun, na ma-experience nyo din yung paano siya maging ama. Possible ngayon, baka may para sa akin nakamotor. kung nandito siya, no? Did you know that your dad went to jail? Did you know? Parang nakwento ni po. Yes. Kasi nagpapasap din kami ni... Yeah. So, your dad, ito, kikwento ko na. So, your dad went to jail. And I remember when I was young, I think that time I was
7 years old or around probably 6, 7, 5 years old, we go to the prison kung saan siya nakakulong, and marami siyang kaibigan. He's very good person, and yung binanggit mo kasi wala siyang bisyo. Di ko alam kung totoo yun kasi niyayaya niya ako mag-yosi at the age of 5 years old, 6 years old. So sabi niya, Kuya, tawag niya sa akin, Kuya Nonon. Kuya Nonon, yosi ka muna, yosi ka muna. Sabi ko, magagalit yung mama ko. Wala naman si Tita Ellen dito eh. Wala naman dito yung nanay mo eh. Ayan. Tapos, ganun siya. Tapos, yung mga kakosa niya, best friend niya yun. Tapos, natawa ko, binanggit mo yung, yung etiquette. Yes. Kasi yeah. pinapagalitan daw po siya pinapagalitan niya daw po si mama before kasi medyo hindi daw maganda yung table manners ni mama. Yes. So, parang pinapagalitan niya daw si mama. Yes. So, yeah, sobrang yung etiquette ng family nila. Kasi I remember, nagbabakasyon ako sa Bulacan nun. Tapos yung isang kapatid niya, umupo ako kung saan nakaupo yung father nila. Doon ako umupo. Sabi sa akin, nung isang kapatid niya, baka gusto mong tadyang kita pauwi sa inyo. Sabi ko, bakit po? Ba't diyan ka nakaupo? Ikaw ba may-ari ng bahay? Ikaw ba ang ano dito? Sabi ko, hindi ko po alam, sorry. So, that's why since then, lagi na akong pag may-ari ng bahay, lagi ako nakaupo sa side. Hindi ako lagi nakaupo sa mismong, sa trono. Tawag nila trono. So, yeah. So, kasi I remember, nung bata ako, familiar ka sa Power Ranger? Dami niyang helmet, di ba? Dami niyang helmet. Ang mamahal lang helmet niya, Diyos ko. Lagi ko sinusuot yun, tapos nagpa-Power Ranger ako. So alam mo yung amoy ng helmet, naaamoy ko rin, yung amoy niya. So, ganun. Talagang lahat ng gamit magbabakasyon kami. Hindi siya ganun na na pag ginagalaw ko, hindi siya big deal sa kanya. Natatawa pa kasi pinag-aaral ko. Pag suot ko yung helmet, kinikeltokan niya pa ako sa helmet niya eh. My last memory of him, oh my God, kinakalabutan ako. My last memory of him is May of 2005. And sabi niya sa akin, Kuya Nonon, sabihan mo ako pag pauwi na kayo kasi susunduin ako ng parents ko from Cavite. Sabihan mo ako, nasa Bulacan kami noon. Sabihan mo ako pag pauwi na kayo. Ganun siya ka, even though wala naman dapat siyang pakialam sa akin, pero he asked me na let me know para makapagbabay ako sa inyo, kay Tita Ellen, makapagbabay ako. Ganun siya, even though, so, ganun siya ka-sweet. And, he always, alam mo yun, humble. Yun yung pagkaka-remember. Wala akong makita sa kanya na mayabang siya. Pero lang sa pagiging chick boy. Yeah, yun talaga. So, hindi ko talaga... So, ayun. So far ba may question ka so far? Wala pa naman po. Pero it's good to know, right? Yes. It's good to know. So, nagkakaroon ako ng other perspective. Right? My last question for you is, if you're given a chance to talk to him right now, if you can see him just for 5 minutes, anong gusto mong sabihin sa kanya? Syempre, gusto kong sabihin sa kanya na actually, di ko pa naisip to eh. Gusto ko sabihin sa kanya na ang daming tao na nagsasabi na kamukhang-kamukha ko siya. Ay, 100%. Yeah. Gusto ko siya makasama. Maglakad kami sa mall para kaming kambal niyan. Kasi nakakaano nga po talaga kung paano nila i-describe siya. So, ang gusto ko sabihin sa kanya na gusto kitang makasama mag-rides, ganyan, yung hobbies. Tsaka, syempre, gusto ko yung ma-experience ko kung paano ka makisama sa tao, yun. Tsaka, syempre, yung love. Sa tingin mo ngayon, if he is still alive, anong klase siyang magiging ama para sa'yo? For me po, kasi minsan naisip ko din yung part na yan. I think medyo magiging strict siya at the same time magiging ka-vibe ko. Kasi kinukwento ni mama parang na-adapt or namana ko daw yung ugali niyang pagiging pilosopo. Oh my God, yes. Medyo magiging magka-vibe daw kami, tingkap. Then, may kasi ako sa mga parang risky things, parang gano'n. Siguro naman ako sa kanya yun, yung pagiging go lang ng go kahit delikado yung bagay, basta go lang ng go. Oh, wow. And at the same time yun, siguro, I think strict kasi pag babae, gano'n strict yung father sa girls na nila. Ayun.
And siguro baka mamaya tinuturuan niya na ako mag-motor or like yung mga gun. Kasi Yeah. yung mahilig po sila sa guns. Yes. Oh yeah, isa pa yun. Mahilig siya sa baril. Magiging vibe namin siguro. Yeah. First, my intention is, he got kids. Meron siyang kids na makakapanood din ito, and gusto kong makita na, kasi wala silang memories about their dad. And you know who you are, and gusto ko lang malaman na meron ba siyang mga words before na pag nagkaanak siya, ito yung pangarap niya sa mga anak niya, ito yung plano niya, para for them then to hear. I don't know if they heard it from you na sinabi mo. So, or ngayon parang nila maririnig. Hindi pa yata. Okay, so this is for you. Yeah, yes. sige. Yan. Ano sabi ni Kuya Eric before? Marami siyang plano para sa mga kids niya. And he will be a really good father to his kids. Gagawin niya lahat. He'll give his life, which he did. Kung siya mabubuhay pa ngayon, anong klase siyang ama? Napakabait. Kaya siguro siya kinuha na Sobra siyang Sobrang yung ayaw niyang magagalo, yung parang yung magagalo sa anak niya, ayaw niyang masasaktan. Laging nandyan siya. Anytime. Wow. Kahit buhay niya, yung buhay niya ibubuwis niya. I know Ganun that. siya. I think kaya rin siya nakulong before dahil talagang protective Oo. siya. O kahit kumbaga pag mahal niya, lalo na pag anak niya, super sweet. Siguro ang mangyayari na yung mga anak niya magiging spoiled naman. Oh, for sure. Actually, hindi nila expect din nila. Anong nakikita mong figure sa kanya as a dad? Tingin mo ano magiging klase siyang ama? Sa akin, not totally perfect, pero ideal father. Kung sa akin lang, mas ideal father siya. Kasi, kung sa magulang nga, ganun siya magmahal eh. At nakikita ko rin na, nawala siya sa mundo nang wala pang isip yung anak niya. Pero yung pag-aalaga niya sa anak niya, nakita ko yun at naramdaman ko yung kung gano'n niya kamahal ang mga anak niya. Kaya, alam ko lahat kaya niya gawin, lahat gagawin niya para sa anak niya. Kung siya nabubuhay pa ngayon. Oh, wow. So, last question ko before we end. Curious ako, if ever nandito siya ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Siguro, Sana andito na lang siya. Yung andito ka na lang para forever na masaya tayong pamilya. Don't leave me again. Yun lang, talagang wag mo akong iiwan. Kasi ang hirap. Sobrang hirap. Naghihirap kami. Nagsasuffer. Mula nung nawala siya. Ang laki ng effect. Sobra. Wow. Ganun. Parang siya missing piece, no? Nung puzzle na nawala. Yes. Yeah. lahat kontrolado, kumbaga. Lahat nasa ayos. Kumbaga, wala magiging problema. At lahat tahimik ang buhay. Kasi siya talaga yung parang naging sandalan ng lahat Siya yung, kumbaga, kahit magulang namin, kahit kaming kapatid, siya yung nire-respeto. Parang iba yung charisma niya sa family, no? Parang pag nagsalita siya or nandyan siya, parang may peace. Yun. Tama, diba? Kasi, yung taong tahimik, napakahirap pag nagsalita. Kasi once na nagsalita na, tatamaan ka dahil may pagkakamali ka na. Napunan niya na yung pagkakamali mo. Kasi kung, di ba, kasi ikaw yung kuya, parang ikaw yung guide, ikaw yung nagga-guide sa amin kasi. Ikaw yung naging model namin. Siya yung model kasi ng pamilya. Siya yung, kung katulad niya, nawala na si tatay, sana siya yung naging, model namin. Ito mo yung magulang din, parang ganun. Siya. And do you have any last words before we end this video? Una, thank you po, Tito. Nagkaroon tayo ng interview kasi nga marami po akong natutunan, di lang sa kanya, nagkakilala din po tayo. And syempre, siguro kung andito siya, gusto ko lang sabihin sa kanya na hindi kita nakasama, namimiss kita. And
kahit di kita nakita, lagi ka nasa puso ko. Yun lang. Yeah. Sana naging masaya ka on your time with me. Since alam ko na kwento sa akin ni Mother is nahawakan mo daw ako. So sana naging masaya ka naman sa time natin together. And I hope na ayun, there's still a part of me na hoping na makabanding ka namin, especially ni ko. Kasi since naging close kami na and gusto ko din makabanding ka namin dalawa. Kasi I'm sure papipikon ka sa aming dalawa kasi nakuha namin yung ugali mong pagiging makulit or pilosopo. So feel ko, maaasal talo ka sa aming dalawa. And ayun, lagot ka sa aming dalawa ni talaga. Kasi pagtutulungan ka namin. Yun. And sana yun, sana nag-enjoy ka lang sa life mo. And if ever man, I hope you didn't suffer so much about what happened. And I think, I still love you, even though wala talaga akong memory with you. But since you're still my father's, so I will still love you, whatever. Kung ano man yung nangyari. And that's all, I think. You know what? Bigla lang may nag-reminisce sa akin. Bigla lang ako may naalala. Okay, I'm not trying to cry, but lagi kang bukang bibig ng father mo. I remember that. Yes, lagi kang bukang bibig. Kaya that time gusto niya na magbago dahil may mga anak na siya. Yung buhay niya before na magulo, gusto niya na magbago. Kaya gusto niya yung pagbabago niya in turns to his death. Pero this is one thing I can assure you. Before na meron pa siyang malay ng pagkabaril sa kanya, kaya nasa isip niya. Okay. For sure. Kasi ako may anak na ako ngayon and I always think about my kids. Even though, sorry, nagiging emotional ako. Even though, alam mo yun, kahit saan ako pumunta, I still think about my kids. And as a father right now, that moment before I get shot, if that was me, before I get shot, of course, di ka naman patay agad eh. Your father think na wala na ako sa 7th birthday mo, hindi ako makakasama sa 18th birthday mo. Pero alam mo yun, parang, I don't know, if you feel during that time na nag-celebrate ka ng mga birthdays mo is, sana, alam mo yun, sana nandun siya or he is always there. So, ayun lang. Sorry. Thank you. Alam mo, kaya ayoko ganito eh. Hindi ka nagbago. Hindi ka nagbago. Hindi umiyak di ako. Hindi ka nagbago. Since you were a kid, ganyan ka talaga, sobra. Bigat lang. Kasi, you're gonna ask me like the justice. I'm gonna say yes. Yeah. Kasi nakaawa rin ako sa kids niya. I never met the other kids, pero I can imagine growing up without a dad. Especially ganun kakabait. Super bait Eric. I know. Super bait. Thank you. Kainis! Ay, nako. Love na love ka namin. Love na love ka ni Eric. Oh my God.